Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang video natin ngayon, itong nangyaring Blue Ribbon Hearing kaninang June 4, 2026 sa Senate sa grupo ni na Alan Peter Cayetano at nitong sina Dante Marcolita. Guys, ito ang unang nangyari dito ay nagkabaliyahan itong sina DILG Secretary John B. Cremilla at saka yung grupo ni na Robin Padilla na papasok doon sa plenary ng Senado. Ito guys, ang video natin. Panoorin natin kung ano nangyari dyan sa video na yan. Yan. Ayan guys, makikita natin dito sa video na to ay nakatayo lang itong si John Vic. Nakaganon siya, nakaganon. Sa gitna ng daanan sa may pinto. Yan, nakaganon si John Vic Ramilla, nakatayo. Tapos, tamang-tama na dumaan itong grupo ni na Robin Padilla at sinagasaan siya. Ayan kasi nagkatulak noon eh. O yan Kasi sabi ni John Vic na sa mga 50 katao daw yung grupo ni na Robin Padilla na papasok dyan sa plenary session ng Senado kasi doon nga sila maghihiring nitong Blue Ribbon Committee na sa grupo nitong nina Alan Peter Cayetano guys. Kaya itong nakakatawa dito na si John Vic ay sinagasaan itong grupo ni na Robin Padilla guys. Di ba? Isa versus 50. Ayan guys, napanood natin. Kaya medyo nakakatawa. Pero hindi naman sila nagkasakitan. Kumbaga, nagkatulakan lang. Kasi nakatayo nga si John Vic sa gitna ng daanan. Kaya akala nila ng mga grupo ni Robin Padilla na haharangin sila ni John Vic. Sino ba naman ang haharang sa 50 katao na mag-isa ka lang? Kaya ang nangyari doon, nakaganon si John Vic, malaking tao siguro yun nagkatulakan sila doon sa may pinto ng Senado na papasok doon sa may Senate plenary. Kaya di ba? Medyo nakakatawa dyan sa parte na yan guys na nangyayari sa Senado kanina. Ayan. At dito naman sa kanilang bisita or ang kanilang mga witness na 18 Marines, yung medyo ilang buwan na itong mga 18 Marines guys na kung anong mga sinasabi dahil sa mga malitang mga pinagbibigay daw nila sa mga congressman at mga senador. Ang problema lang dito guys sa kanilang mga tinutumbok o ang kanilang mga pahayag na mga binibigyan nila ng malita ay ang mga sumusuporta sa gobyerno ni PBB. Yan. Makikita naman natin dyan sa kanilang. Ito guys, dito tayo sa kay Marcolita na ang tinutumbok niya dyan yung mga congressman na mga nabigyan daw ng malita. Ito guys, itong mga papangalanan ni Marcolita, ito yung mga congressman, lahat ng congressman na imbestiga doon sa confidential fund ni Sara, ni BP Sara, yan yung mga idinadawit nila na nabigyan daw ng mga mali-malitang pera. Base dito sa mga Marines na nagpapakilala ng mga Marines. Pero guys, itong nagpapakilala ng mga Marines, ito ay sinabi ng AFP or ng militar ng Pilipinas na mga discharge daw ito sila. Kumbaga sa salita natin ay mga awol. Yan. At saka yung iba dyan, hindi naman pala totoong Marines or military. Sumali lang tapos nagpakilalang mga Marines sila daw. Yan. Kaya, dito guys, sa hearing kanina ay pinangalanan ng lahat ng mga congressman o mga senador na dinadawit nila na bigyan daw nilang mali-malitang pera. Grabe guys. Maniniwala ba tayo dyan sa mga sinasabi nila na tigilang malita or ang mga dinideliver na nila? Saan sila kumukuha ng pera noon na linggo-linggo nagdi-deliver sila ng tigilang peraso? Sabi nila, may 20, may
Basta napakaraming malitang nililiber na nila. Kaya kayo nandito para Ano yun, parang nag-iigib lang sila ng pera tapos deliver nila yun. Para sa ano yun? Kung may magbigay man, halimbawa, ilang piraso, kung totoo man yan, sobra naman yung linggo-linggo ka magbibigay. Paano yun? Diba? Minsan yung iba, ay magtataka ka na lang kung paano lang nila idawit yung mga pangalan na mga itong lahat po na binanggit ninyo sumusuporta dito kay mga BBM. Ito pa. Ito pa yung dinawit nila guys, itong si Sandro Marcos at saka itong si PBBM. At saka ito yung kanilang pinagbabasihan na nag-deliver daw sila. Itong picture na to, ito. Itong isang nagkapakilalang Marin ay pa-picture kay Sandro. Sa palagay ko nga yung picture na yan, mga 2022 pa yan kasi uso pa nun yung COVID kaya nagmamask pa sila. O nakikita naman natin nakamask yung lalaki. Palagay ko noong kampanya yan ng pagtakbo ng kanyang ama na si PBBM noon sa siguro itong mga supporter ito sila, itong mga nagkapakilalang Marines noon, siguro nagsama-sama sila sa mga kampanya tapos pa-picture. Ngayon, ginagamit nila na ebidensya doon sa sinasabi nilang nag-deliver daw sila ng mali-malita doon sa Ilocos. At ang nagtatanong dito guys ay walang iba kundi si Amy Marcos. Yan, siya ang nagtatanong dito sa kanilang witness dito sa militar na to na tungkol doon sa bahay daw nila i-deliver. Kaya ang nakakapagtaka dito guys kasi pati ang telepono may mga pangalan alam nitong itong nagsasabing nag-deliver. Ibig sabihin, halimbawa pupunta ka doon sa isang bahay, hindi lang basta-basta na bahay. Ibig sabihin mangangalkal ka doon sa mga gamit doon, kung anong mga nakasulat. Kasi alam nila may mga pangalan daw di ba? Kung pupunta ka lang doon para maghatid, papasok ka sa isang bahay, mangangalkal ka pa ng mga gamit doon para tingnan ko ano may mga pangalan, di ba? Yan ang mga nakakapagtaka sa mga kanilang mga sinasabi. Isa pa, itong picture na to, BBM. O, parang may ID nga si BBM dyan Parang may ID. Binabase nila na ebidensya sa pagbibigay daw ng malita. Pero guys, makikita mo yung suot ni BBM, parang kasi may mask pa. Palagay ko nung kampanya din yan nung 2022 kasi may mga mask pa yung mga tao nun Si BBM daw may mask din nakikita natin dyan sa picture na yun Palagay ko nagpa-picture lang siya dyan. Tumabi siya tapos nagpa-picture. Yun. Ginagamit na ngayon na parang ebidensya nila sa laban kay PBBM na nabigyan daw nila ng mali-malitang pera, hinatiran daw nila. Pero guys, palagay ko lang hindi naman tayo abogado. Pagdating yan sa korte, hindi uubra yung ganyan kanilang mga ebidensya na ganyan na salita lang, tapos mga picture-picture, wala, hindi masasabing ebidensya yung mga ganyan klaseng mga picture lang. Kasi dumikit lang, nakita mo na sa video hindi nga alam ni BBM na pinipicturean yata siya Parang tumabi lang siguro itong tao na to, tapos nagpakuha. Ayun na. Sasabihin na nilang kung ano-ano ng mga sasabihin na nagpa-picture lang naman. Kaya mahirap dito, magpapaniwala tayo kaagad sa mga sinasabi ng itong mga nagpapakilalang Marines na hindi naman pala silang nagserbisyo ng matagal sa Marines. Kasi ang sabi ng AFP o nung sanatahan ng Pilipinas
ay mga discharge ito sila. Ibig sabihin, pumasok siguro ng sandali lang, tapos nagkatatanggal. Ibig sabihin, siguro hindi magandang kanilang mga records doon, kaya tanggal sila sa serbisyo ng pagiging marinesman yan o ano man dyan sa military ng ating bansa. Yan. Dito guys, kaya nag-witness sila dito. Ewan ko lang kung anong ano nila dyan. Bakit ganun ang... Kaso lang, napakahina ng mga ebidensya nila. Kasi picture ng helicopter, picture ng mga malita, wala ka naman pinakitang malita na binubuksan na may pera na andun sa katabi ng kung sino-sinong mga congressman o BBM man yan o sino mang mga politiko na binibigyan daw nila. Wala naman eh. Wala naman pinakita. May picture silang malita. Ganun lang. Wala naman pinakitang ito may laman. Nandito yung harap ni ano, nitong bibigyan namin. Wala, puro kwento lang. Wala, mahirap umusad ang mga ganyang klaseng kumbaga pag-ano lang, kumbaga hindi siguradong mga ebidensya, parang mga paratang lang yung mga sinasabi nitong mga nagpapakilala na sila daw ang tagahatid. Oo. Lahat guys lahat ng mga taong imbestiga doon sa confidential ni Sarah ay dinadawit lahat. O pati dito hanggang Senado, yung mga sumusuporta kay BBM, lahat, or sa gobyerno, lahat ay binigyan pati pa si Ping Lacson ay dinadawit nila. Si Tito Soto, si Trillanes, napakaraming mga sumusuporta sa gobyerno na lahat daw binigyan ng malita. Naniniwala ba tayo dyan? Mukhang mahirap paniwalaan ng ganitong mga pag bibintang. Kasi mukhang parang bintang lang to eh, yung mga itong mga ano to eh. Parang bintang lang. Oo. Kaya walang matibay na mga ebidensya itong mga sinasabi. Yan lang yung hearing nila kanina guys. Yan lang ang sila lang yung bisita itong mga tinatawag nilang 18 na marine. Yan lang sila, walang ibang mga resource person na galing sa gobyerno o anumang mga ahensya ng gobyerno na kanilang imbestigahan. Wala, ito lang yung marine, parang ng ano lang sila kumbaga ng turo lang sila na ito mga nabigyan para sabihin kung totoo man yan or hindi. Pero tayong mga tao guys, hindi tayo basta-basta magpapaniwala sa mga ganitong mga aligasyon. Kasi aligasyon nga lang yan eh. Wala naman pinapakitang mga ebidensya talagang mga totoong nangyayari. Kwento lang, sinabi lang nila na tauhan sila ni Saldico. Tapos ito, nagbigay doon sila ng mga malita, linggo-linggo, nag-deliver. Sobrang naman. Para sa akin naman, siguro kung nangungurakot ang mga, halimbawa, mga politiko mangungurakot lang sila dyan sa budget ng project nila. Halimbawa, mayroon silang proyekto na nakalaan sa kanila sa sa politiko na yan. Malamang dyan lang sila mangungumisyon. Ano yun, lahat ng pondo ng inilabas ng isang taon ng presidente, binigay lang sa isang politiko na yun. Sobra naman. Sa dami-dami ng mga politiko na may mga proyekto, ibig sabihin, hakutin niya lahat ng pera doon, mapupunta lang sa isang tao, tapos siya lang ang taga-deliver. Napakahirap naman paniwalaan ng mga ganong mga pagbibintang na parang para ka lang bang nag-iigib ng pera tapos sige, bigay kung kani-kanino. Napakahirap naman yun. Siyempre, ang mga yan, yung mga politiko na yan, makaka-corrupt lang yan kung may mga proyekto sila. Kumbaga, hindi lahat gagastusin para sa isang proyekto kung corrupt siya. Kung corrupt.
marami naman dyan yung hindi mga korap eh. Yung iba na pagbibintangan lang na korap ng mga kalaban nila sa politika. O, di ba? Kaya ang pinaka-highlights talaga kanina sa hearing nila kanina guys, itong balyahan kanina ni John Vic Remulla at saka nitong si Robin Padilla. Yan talaga ang nakakatawang pangyayari kanina guys. Pero doon sa mga sa hearing na nitong grupo ni na Cayetano, doon sa mga Marines, hindi na nakaka-excite kasi dati na yun nila pinagsasabi sa social media eh. Dati na yun mga sinabi nila. Ang ano lang nila doon sa kanilang kanina, kasi nung mga una ay kasali yan sina Loren Legarda, sina Mark Villar, na mga nabigyan daw. Pero kanina guys, mukhang wala na doon ang kanilang mga pangalan. Siyempre, nandyan na sa kasamahan na nila Alan Peter Cayetano, kaya malamang na hindi na sila isasali. Nung una kasi, nasa side kasi yan ni Tito Soto eh, nung mga unang pagbibintang nila eh. Itong sina Loren Legarda, nandun pa kasali yan sina Tito Soto. Itong dalawang Villar, nandun pa yan. At kasati pa yan doon sa majority dati ni na Tito Soto. Ngayon na lumipat na dito sa side ni na Cayetano, itong sina Loren, si Mark Villar, wala na, hindi nakasali doon sa sinasabi nilang mga nabigyan ng mga malita. Yan ang nakapagtataka at saka hindi na kapanipaniwala yung ibang yung mga sinasabi nila dahil doon sa mga paiba-ibang mga kwento nila. Yan guys, di ba? Yan ang mga narinig natin kanina. Itong kay Marcolita na pinangalanan ang lahat ng mga congressman na nag-imbestiga doon sa confidential fund ni Sara Duterte at saka dito naman sa pagdating naman dito sa Senate kasi ang dito sina Ping Lacson, sina Tito Soto, ang majority ang nag-imbestiga doon ng Blue Ribbon na hinawakan ni Ping Lacson noon. Siyempre dawit ang mga kasama nilang senador. Sila din ang pinagbibintangan na tumanggap ng mga malimalitang pera. Yan. Yes, para sa atin, kailangan i-analisa natin ang mga napapanood natin, kagaya ng mga hearing na yan. Kung ano mga sinasabi nila, nasa sa atin na yan paniniwala kung maniniwala tayo or hindi. Kasi hindi naman natin alam kung totoo ang mga sinasabi nila or hindi. Di ba? Malay mo, hindi pala totoo ang mga sinasabi nila tapos ikaw, maniniwala ka sa sinasabi nila, ay mukhang hindi magandang magkakasala ka sa yung kasalanan ginagawa nila, ikaw din ay madadamay sa pagkakasala dahil ikaw ay naniniwala sa hindi totoo. Kasi nga dito na lang itong ating video hanggang sa susunod na mga napapanood nating mga balita at pangyayari sa ating bansa. Abangan natin ang masusunod na mangyayari. Doon naman sa side nila, Win Gatchalian, kasi mag-hearing din sila sa Lunes yata eh. Mag-hearing din sila tungkol dito sa flood control na iniimbestigahan. Kaya abangan natin ang mga mangyayari sa susunod na mga araw. Diba guys, hanggang dito na lang.